Kung wala naman akong masamang intention, no? Gusto ko na mapatawa. Ay, pero COVID-19 niya ako. Saka never ako nananangin na mamatay ang isang tao. Masama yun, anak. Magpatawa and for the engagement. Ito ang habol ng content creator na nagpost ng pekeng medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa social media. Sa kanyang pagharap kanina sa National Bureau of Investigation, sinabi ng vlogger na si Jack Argota na hindi sa kanya orihinal nagmula ang dokumento. Nakita lang din niya ito na nag-viral na sa social media. At kahit kapansin-pansin umano na may mga mali sa impormasyon, ipinost pa rin niya ito sa kanyang account. Kumalat lang yun, ilang araw ko na nakikita. So, maraming nagpo-comment na natagumpakan ko. Kamo sa akin, anong symbol ito? Ay ako, hindi ko magbasa, malabo. Pina-enhance ko. Luminaw, pagka-enhance naman, luminaw naman. Mali naman yung taon, kung ilang taon na si President Marcos. Kung kailan yung birthday niya, mali. Yung araw, mali yung ito. Kahit sinaban namin sa korte, panalo ko nun. Para saan lang? Sa lahat ng nangyaring ito, isang mahalagang leksyon anya ang kanyang natutunan. Kailangan muna, 100% sigurado ka. Para hindi ka magkakaganda. Pero depende kasi kung sobrang ko na sobrang anti-Marcos ka, ano kung babalatan ka naman, magbabawian ko. Kailangan gamit na muna ng una. Alam, marunong ka rin naman. Sa kabila ng pagtuligsang inabot niya, naninindigan si Argota na patuloy ang kanyang pagpapahayag laban sa nararanasang korupsyon sa bansa. Next time, ayusin. Okay lang naman mamula, mambatin ko basta nasa tama. Kaya yung galit ko ngayon, alam mo na, puro korupsyon eh. Pinaglaban ko, magnanakaw ka na, ano ba yan? Para saan naman? Samantala, ayon naman sa NBI, sa ngayon ay wala pang kakaharaping reklamo si Argota. Ngunit patuloy ang kanilang investigasyon sa issue. We will have to wait till the investigation finishes. Well, ang nakalagay po kasi may mga data privacy yan, mayroon pong sinabi na po na may unauthorized or alleged fake news, no? So, nagbigay na po din ng pahayag ang agency o yung ospital na sinasabing wala po silang pinahihintulutan. Paalala naman ng NBI sa publiko, maging maingat sa pag-share ng post, lalo na kung ito ay posibleng lumabag sa cybercrime law. Well, sa cybercrime law po kasi kasama yan, no? So, isa po sana nating pwedeng ipahatid sa ating mga kasamahan na yung pag-share ay mag-ingat-ingat din po. Kasi baka unknowingly ay maimbestigahan yung mga sineshare nyo dahil ito po ay violation ng ating batas. Ayon naman sa Malacanang, hindi sapat ang paghingi ni Argota ng paumanhin sa ginawang pagpapakalat ng fake news tungkol sa Pangulo ng Bansa. Ang batas ay dapat ipatupad. Ang lumabag sa batas ay dapat managot. Hindi po kasi ginagawang biro ang pagko-content, lalo na kung makaka-apekto to hindi lamang sa taong ginawa mong subject matter sa iyong content, kundi sa buong tao, sa buong mamamayan na maaari makapanood ng inyong mga fake news. So nilalabanan po natin ang fake news at hindi po dapat ito gagawin at pagkasabi ng sorry ay tapos na. Sa tanong naman kung itutulak ng palasyo na panagutin ang mga nagpakalat ng pekeng medical record ni PBBM, sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang nagsampa naman po ay ang NBI. Kung ano po ang nakikita nilang nilabag sa batas, dapat panagutin. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.